Sa kanyang pagkahilig sa paglilingkod at pagprotekta sa mga tao, isang ordinaryong gwardya ang nagligtas ng isang babae, subalit bigla siyang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Isang gabi, habang si Zion ay nagpapahinga sa isang silid ng gusali kung saan siya nagtatrabaho, biglang nawala ang kuryente at agad siyang inutusan ng kanyang kasamahan na si Lex na suriin ang circuit sa bubong. Dahil bago siya sa trabaho, hindi siya makakapagreklamo kaya't sinunod niya ang utos at di nila alam ay may isang babaeng nagngangalang Mosey na nasa bubong, na nagsasagawa ng cultivation. Nang marating ni Zion ang pinto papunta sa bubong, nagulat siya na may sumira sa doorknob kaya't inisip niya na may pumasok na magnanakaw sa gusali, umaasang mahuli ang salarin at nagmamadali siyang lumabas at nakita si Mosey na lumulutang sa hangin. Nagulat si Mosey kaya't nawalan siya ng pokus at tinamaan ng kidlat. Nang mahulog siya ay bigla siyang nawalan ng malay kaya naisip ni Zion na gawin ang mouth-to-mouth resuscitation at nang ginawa niya ito, bigla silang napalibutan ng liwanag at nanaginip si Mosey tungkol sa kanyang ina na bigla ding nawala. Nang magmulat ng mata si Zion, nagising na si Mosey kaya't agad siyang sinampal nito at mabilis niyang ipinaliwanag na gusto lang niyang iligtas siya, pero hindi pa rin siya mapapatawad ni Mosey dahil iyon ang kanyang unang halik kaya't sinampal ulit siya ng babae at saka umalis. Kalmado pa rin si Mosey dahil iniisip niya na hindi nakita ni Zion ang heavenly tribulation, makalipas ang ilang sandali ay bigla niyang naramdaman na para bang bumabalik siya sa kanyang dating level habang si Zion ay may kakaibang pakiramdam din sa kanyang katawan. Kinabukasan ay napansin niyang maganda ang kondisyon ng kanyang katawan at mas malinaw ang kanyang paningin, nakita niya si Mosey at ang manliligaw nitong si Jiro na naghihintay at in-invite siyang manood ng sine kaso lang tumanggi si Mosey. Biglang lumitaw ang isang mata malapit sa kanya dahil naramdaman nito na siya ay isang bagong cultivator, nais nitong makita ang kanyang kakayahan at dahil dito ay sinubukan nitong wasakin ang isang billboard na nasa ibabaw ng isang gusali. Nang ito'y mahulog, agad itong napansin ni Zion kaya't mabilis siyang kumilos para iligtas ang babae at sa pamamagitan nito ay nailabas niya ang kanyang kapangyarihan at matagumpay na nailigtas ang babae, kaso ilang sandali lang ay bigla siyang nawalan ng malay. Nalaman ni Mosey ang nangyari sa kanya kaya agad din siyang pumunta at nang magising siya, napagtanto niyang nasa loob siya ng isang hotel room at kaharap si Mosey at sa sandaling iyon ay binanggit sa kanya ng babae, na gusto lang niyang bawiin ang sa kanya dahil sa hindi niya matandaan na may kinuha siya mula kay Mosey. Pinapaalala sa kanya ni Mosey kung paano niya ito nailigtas noong nakaraang gabi, sinabi niya ito dahil gumamit siya ng kapangyarihan kanina at ipinaalam din niya na siya ay isang cultivator. Dahil hindi siya pinaniwalaan ni Zion, nagalit ang babae at ngayon na alam na niya ang sikreto ni Mosey, pinapili siya nito kung mamamatay siya o sasama sa kanya sa pag-cultivate upang pareho silang maging immortal. Sa sitwasyong iyon, wala siyang magawa kundi sumama sa babae at dinala siya nito sa bubong ng gusali at nang makarating doon, sinabi ni Mosey na kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang tumalon mula roon. Ipinaliwanag ni Mosey na tuwing malapit na ang kamatayan ng isang tao, doon karaniwang lumalabas ang tunay niyang kakayahan at dagdag pa niya na kahit hindi siya tumalon, tiyak na papatayin siya ng ibang cultivator dahil mahina siya kaya mas mabuti pang tumalon na lang siya. Nang umatras siya sa gilid, tinulak siya ni Mosey at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaso nabigo siyang mailabas ito at dahil dito ay kinabahan siya. Nang malapit na siya sa ibaba ay nakita niyang lumalapit si Mosey sa kanya at pagkatapos niyang yakapin si Mosey, nailabas niya ang kanyang mga pakpak at nakabalik sila sa itaas at di makapaniwala si Mosey na nagawa niya ito subalit nang magulat siya sa sinabi nito, bigla niyang tinulak si Zion patungo sa gusali. Pagkatapos ay binalaan niya si Zion na huwag masyadong magpakita dahil kung malaman ng ibang cultivator ang tungkol sa kanya, tiyak na darating sila at subukan na patayin siya. Samantala ay naramdaman ng isang cultivator na si Samo ang espiritual na enerhiya ni Zion, at napansin din niyang agad na abot ni Zion ang level ng Juji sa loob lamang ng kalahating araw at dahil dito, inutusan niya ang kanyang estudyante na si Riwi na subukan kung gaano kalakas si Zion at kung mahina ito, binanggit niya na patayin na lang si Zion. Nang malapit nang umuwi sina Zion at Mosey, nakita nila si Jiro na naghihintay sa labas at balak niyang i-invite ulit si Mosey manood ng sine. Kaso tumanggi si Mosey dahil kakagaling lang nila ni Zion sa hotel at pagod pa siya. Pagkarinig nito ay nagalit si Jiro at akmang suntukin si Zion kaso agad siyang sinampal ni Mosey at sinabi niya na siya lang ang may karapatang hawakan si Zion,
isang araw habang nagmemeryenda sina Zion at Mosey, hindi makapaniwala si Mosey na gumagamit pa rin si Zion ng lumang cellphone kaya binigyan niya ito ng smartphone. Sa sandaling iyon, tinanong ni Zion ang babae kung bakit hindi niya siya pinatay gayong siya ay isang malakas na cultivator tulad ng iba. Sumagot si Mosey na dahil sa ito'y nakahigop siya ng maraming espiritual na enerhiya na galing sa kanya at kung mamatay si Zion, mawawala rin siya. Dagdag pa niya, tanging ang kanilang pamilya lang ang may natatanging paraan ng pagpapasa nito. Doon si Roy ay nagsimulang hanapin si Zion at nanalangin muna siya sa mga mortal. Kinabukasan, diretso siyang pumunta sa lugar kung saan na-detect ang espiritual na enerhiya ni Zion at para mas mabilis niyang makita ang target, nagdesisyon siyang gamitin ang tinatawag niyang WeChat booty call, at sinamahan ito ng kanyang sayaw na pang-akit. Agad siyang nagsimula ng paghahanap, kaso lang halos lahat ng lalaking kinausap niya ay walang espiritual na enerhiya kaya sinaktan niya ito sa galit. Nagtataka siya bakit hindi gumana ang sayaw na pang-akit sa tao na hinahanap niya, kaya naisip niya na baka iba ang gusto nito. Base sa kanyang obserbasyon, nagdesisyon siyang baguhin ang target ng sayaw na pang-akit. Ngunit ang nakagat sa patibong niya ay si Lex, agad na umalis si Lex sa kanilang kwarto para makipagkita kay Roy. Dahil nag-aalala si Zion kay Lex, nagdesisyon siyang sundan ito at nang dumating si Lex sa lugar kung saan naghihintay si Roy, agad niyang tiningnan ang espiritual na enerhiya nito kaso katulad ito ng iba na kanyang kinausap. Patuloy pa rin sa pagkahumaling si Lex kaya nainis at sinuntok ito ni Roy. Nailigtas siya ni Zion at nang makita siya ni Roy ay tuwang-tuwa ito at nang matanto ni Zion na iba ang tingin sa kanya ni Lex, pinakawalan niya ito at tumakas palayo sa kanya. Nang malayo na siya, biglang inatake siya ni Roy at sinundan ito ng sayaw na pang-akit at dahil dito, sumunod siya sa mga utos ni Roy at dinala siya nito sa bubungan ng isang gusali. Pagdating sa taas, ginamit ni Roy ang spirit restrictions para hindi ma-detect ng ibang cultivator ang kanilang espiritual na enerhiya at doon ay biglang gustong halikan ni Zion si Roy kaya sinuntok siya nito, dahil hindi nagustuhan ni Roy ang ginawa niya, tinanggal niya ang kapangyarihan ng sayaw na pang-akit sa kanya. Nang bumalik sa kanyang katinoan si Zion, doon napagdesisyonan ni Roy na patayin siya at napagtanto rin ni Zion na siya rin ay isang cultivator. Naalala niya ang sinabi ni Mosey na papatayin ng ibang cultivator ang mga bagong cultivator. Para makatakas sa sitwasyong ito ay sinubukan niyang maisahan si Roy, kaso madali siyang nahuli nito at nahawakan ni Roy ang pantalon niya subalit hindi niya inaasahan na mahuhubad ito at naiinis dito si Roy kaya inatake niya ito, ngunit biglang may dumating para harangin ang atake at ito ay gawa ni Mosey. Pinagalitan ni Mosey si Zion kaya agad itong nagsuot ng kanyang pantalon at pagkatapos, inutusan niya si Zion na makiluhod sa keyboard na dala niya dahil sinipsip ni Zion ang espiritual na enerhiya ni Mosey. Naramdaman ni Roy na mababa ang antas ng cultivation ni Mosey at para hindi malaman ni Roy ang plano ni Mosey, kinausap niya si Zion gamit ang telepatiya at muli niyang ipinaalala kay Zion ang tungkol sa iba't ibang antas ng cultivation, kaso nalaman ito ni Roy kaya bigla niyang inatake sila. Alam ni Mosey na sa kasalukuyang kalagayan niya ay hindi niya kayang talunin si Roy dahil ito ay nasa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon, pagkatapos nilang magpalitan ng atake gamit ang kanilang mga spirit weapons, nakakita si Mosey ng pagkakataon na gamitin ang isa sa kanyang mga teknik at agad niyang sinabihan si Zion na umalis sa gusali. Nagpatuloy ang kanilang labanan pero si Mosey ang natalo ni Roy at di ito naiwasan ni Mosey kaya binugbog siya ni Roy. Nang umatake ulit si Roy ay sinubukan nito na harangin ito gamit ang kanyang depensang restriction. Tumigil sa pagtakbo si Zion dahil alam niyang baka hindi kayanin ni Mosey ang lakas ni Roy, samantalang si Samuel ay muling nanalangin sa mga mortal para sa kanyang cultivation at may plano rin siyang tikman ang dugo ni Roy, at naghihintay lang siya na matapos ang misyon nito. Hindi napigilan ni Mosey ang atake ni Roy at nang malapit na siyang patayin nito, biglang dumating si Zion para harangin ang atake at nang binuksan ni Mosey ang kanyang mga mata, agad siyang napaiyak nang makita ang kalagayan ni Zion. Naalala niya ang araw na sinabi ng kanyang ina ang tungkol sa katangian ng lalaking dapat niyang pakasalan, biglang sinipa ni Roy si Zion at nang lumapit si Mosey sa kanya, sinipa rin siya ni Roy. Doon nawalan ng malay si Zion at nang magbukas siya ng mata, inakala niyang nasa kabilang buhay na siya at nakita niya ang isang lalaking nagpakilalang si Shin, na may dalang Dark Sky Spirit Weapon at agad itong nakilala ni Zion. Nadama ni Shin na wala kay Zion ang dugo ng Liklan,
kaya inisip niya na siya ay kapareha sa cultivation ng isa sa mga inapo ng pamilya. Sinabi ito sa kanya ng ninuno ni Mosey kaya naisip niyang magpakilala bilang asawa ni Mosey para makita kung ano ang magiging reaksyon ni Shin. Dahil sa ginawa niya, binigyan siya ni Shin ng hand-tie-and beads na makakatulong sa kanyang mga laban. Bago umalis si Shin ay sinabi niya kay Zion na babalik ang lakas niya pagbalik niya sa realidad. Dito biglang naglabas si Zion ng napakalakas na kapangyarihan na nagtulak kay Roy palayo. Hindi makapaniwala si Roy sa nakikita niya kay Zion at nadama din niya ang napakalakas niyang espiritual na kapangyarihan. Sa sitwasyong ito, alam ni Roy na hindi niya kaya natalunin si Zion sa kanyang kasalukuyang antas at may hinala rin siya na baka mas malakas pa si Zion kaysa sa kanyang master. Sinubukan niyang umatake, pero hinadlangan lang ito ni Zion gamit ang isang daliri at winasak pa ang kanyang magic weapon. Sa sandaling iyon ay nawalan siya ng gana mabuhay at pinili niyang tapusin ang sarili niyang buhay, pero nagulat siya nang sagipin siya ni Zion at ibalik sa bubungan at pagkatapos ng ginawa ni Zion, nagalit si Roy at agad na umalis. Agad na tinanong ni Mosey si Zion tungkol sa kapangyarihan na ipinakita niya, ayaw ito sabihin ni Zion kaya nagsinungaling na lang siya, ngunit nalaman ng babae na may itinatago siya. Dinala niya si Zion sa isang silid para muling tanungin, kaso hindi pa rin niya sinabi ang totoo at patuloy na iniisip ni Mosey kung bakit nakakahigop si Zion ng kanyang kapangyarihan at nananatili itong misteryo. Dahil dito ay napilitan si Mosey na itali si Zion at isagawa ang cultivation ng Lakeland sa pamamagitan ng teknik na ito. Pareho silang napunta sa nakaraan ng isa't isa at nang mapunta si Zion sa isang hindi pamilyar na lugar, nakita niya ang isang malaking pinto. Lumapit siya dito at nang hawakan niya ang susi, lumabas ang isang liwanag at napunta siya sa lugar kung saan nakita niya si Mosey noong bata pa ito, kaso pagkatapos ng ilang sandali ay bigla silang nahulog sa isang itim na butas. Samantala, nakita ni Mosey ang isang malaking energy ball na nagliliwanag sa loob ng espiritual na mundo ni Zion, at pagkahawak niya dito ay napunta siya sa isang gabing halos lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay pinatay ng isang lalaki. Napunta rin si Zion sa panahong iyon at nang marinig niya ang boses ng isang babae, agad siyang lumapit dito at nakita rin niya ang lalaking naghahanap ng Dark Sky kaya nasaksihan niya kung paano pinatay ng lalaking ito ang ina ni Mosey. Doon niya lamang naunawaan kung gaano kakomplikado ang nakaraan ni Mosey. Kinuwento ng babae ang nangyari noong gabing iyon at ipinakita rin niya ang Dark Sky na gusto kunin ng lalaking umatake sa kanila. Nang tanungin ni Zion ang babae kung kaya ba nilang talunin ang lalaking iyon, binanggit nito na hindi pa nila ito kayang harapin, at kaya naman ay ipinangako ni Zion ang kanyang buong suporta kay Mosey at habang pauwi siya, naalala niya ang hand-tie-and beads at doon niya lang napagtanto na wala na ito sa kanyang bulsa. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, nagulat siya nang makita si Roy na naghihintay sa kanya at ipakilala niya si Lex bilang kanyang fiancé. Humingi si Roy ng pabor kay Zion kung pwede siyang matulog doon pansamantala, dahil sa wala siyang ibang mapupuntahan. Dahil dito, nagkaroon ng problema si Zion kung saan siya matutulog kaya sinabi ni Lex na pwede silang magtabi sa pagtulog, agad itong tinanggihan ni Zion at mas pinili niyang matulog sa sahig. Kinabukasan, tuloy pa rin ang pila ng mga manliligaw ni Roy matapos silang maapektuhan ng kanyang sayaw na pang-akit. Dumating si Jiro para makita si Mosey at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas siya sa gusali. Gusto sana ni Jiro na yayain si Mosey sa isang date pero iminungkahi ni Mosey na ligawan niya si Roy, kaso sinabi ni Roy na si Zion lang ang gusto niya na papalapit din sa kanila, at agad na binati ni Jiro si Zion at inanyayahan siya manood ng sine. Hindi niya hinayaan na mag-isa lang ang dalawa kaya inanyayahan din niya si Zion na manood. Nang makarating sila sa sinehan, nagpatuloy ang pag-aaway ng dalawang babae kay Zion. Isang araw, naisip ni Zion na bigyan si Mosey ng regalo dahil nag-aalala siyang baka nagselos ito sa ginagawa ni Roy, kaso isang grupo ng mga kalalakihan ang nag-aabang sa kanya at ito'y binayaran ni Jiro para lamang nabugbugin siya. Nang akmang sasalakayin na nila si Zion ay nagawa niyang maisahan sila at mabilis na tumakas. Pero bigla niyang nabitawan ang regalo na dala niya at nakita sina Roy at Mosey sa unahan at nang makita ng dalawang babae na hinahabol si Zion, mabilis silang sumugod sa mga lalaki para protektahan siya. Makalipas ang ilang minuto, nabugbog ang mga binayaran ni Jiro at labis itong nainis sa nangyari at nang makita ni Roy na binigyan ni Zion si Mosey ng regalo, nalungkot siya at nagpas siyang umalis.
Sa sandaling iyon, si Samo ay nasa ibabaw ng isang gusali at nag-aalala na baka mabigo si Roy sa kanyang misyon. Nang pauwi na sina Zion at Mosey ay nakita nila si Roy sa kanilang unahan. Nakita ni Zion ang kanyang sarili kay Roy na palaging mag-isa at dahil dito, humingi siya ng permiso kay Mosey kung pwede niyang lapitan si Roy at pumayag naman ito, kaya agad siyang lumapit dito at tinanong kung pwede ba silang maging magkaibigan. Pero galit lang si Roy sa kanya at nabanggit niya na kung naging mas malakas siya noong gabing naglaban sila, tapos na sana ang kanyang misyon at inisip niya na utos lang iyon ni Mosey para mainis siya, pero sinabi ni Zion na minsan siyang napunta sa espiritual na mundo ni Mosey at pareho silang dumaan sa mahirap na panahon sa kanilang mga buhay. Isang gabi, ginulo ni Samo ang dalawang estudyante sa isang kwarto at galit na galit ang lalaki sa ginawa niya, ngunit pinatay lang sila ni Samo at di inaasahan ni Samo na makumpleto niya ang fiend art. Nang bumalik si Roy para magulat kay Samo, nakita niya itong bitbit ang dalawang estudyante at binanggit niya kay Samo ang nangyari noong nakaraang gabi at kung bakit hindi niya napaslang si Zion. Hindi masyadong pinansin ito ni Samo at sinabi niya kay Roy na kapag nainom niya ang dugo ng dalawang estudyante, tiyak na aabot siya sa gitnang yugto ng core formation na ikinagulat naman ni Roy. Pansamantala, inatasan lang ni Samo si Roy na magpatuloy sa pag-espiya sa dalawa at di makapaniwala si Roy na malapit nang makumpleto ng kanyang master ang fiend art. Alam niyang kung mangyayari ito ay hindi lang sina Zion at Mosey ang papatayin nito, kundi pati na rin siya. Nakipagkita siya kay Zion at nang dumating siya sa lugar, paulit-ulit niyang inatake si Zion na nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Gusto ni Roy na ilabas ni Zion ang kanyang tunay na espiritual na kapangyarihan kaso tumanggi si Zion at sinabing hindi siya lalaban sa isang kaibigan. Biglang inatake siya ni Roy, subalit dahil patuloy na tumatanggi si Zion ay huminto siya sa kanyang mga atake at nang umiyak si Roy, sinabi ni Zion na gagamitin lang niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang marinig ito ni Roy, bigla niyang naalala ang isang taong katulad ni Zion at ilang sandali lang, lumitaw din si Mosey na matagal na palang nanunood sa kanila at dito ay sinabi ni Roy sa kanila ang plano ng kanyang master dahil naramdaman nito ang presensya ng kapangyarihan ni Zion. Agad na napagtanto ni Zion na pinadala si Roy ng kanyang master para subukan ang kanyang kapangyarihan. Agad na inisip ni Mosey ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at idinagdag ni Roy na malapit na ang kanyang master na maabot ang gitnang yugto ng kanyang core formation at kung mangyari ito, wala na silang magagawa laban sa kanya. Lubos na nasiyahan si Samo sa mabilis na pagunlad ng kanyang cultivation at hindi na siya makapaghintay na inumin ang dugo ni Zion at Mosey. Sinabi ni Mosey kay Roy na sa modernong cultivation, wala nang magandang relasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Biglang nagtanong si Zion kung paano nagkakilala si Roy at ang kanyang master, kaya ikinwento niya ito at ilang taon na ang nakalilipas, noong nakatira pa siya kasama ang kanyang mga magulang ay lagi siyang binubuli ng ilang bata sa kanilang nayon. Lumalabas na may kaibigan siyang espiritu ng ahas na nakatira sa isang kuwebo malapit sa kanila, halos araw-araw binisita ni Roy ang kanyang kaibigan para dalhan ito ng pagkain at siya lang ang kaibigan at kalaro nito. Dahil masaya silang magkasama, inakala niyang magiging magkaibigan sila habang buhay at isang araw, habang papunta siya sa kuweba para dalhan ng pagkain ang espiritu ng ahas, sinabi sa kanya ng isang matandang lalaki na mas mabuti kung iiwasan niya ang halimaw na ito at kung hindi, maaaring mawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi siya naniwala dito at nang pumasok siya sa kuweba, nagulat siyang wala na roon ang kanyang kaibigan at bigla siyang nakarinig ng putok ng baril kaya nagmadali siyang bumalik sa nayon. Lumalabas na inaatake ng espiritu ng ahas ang kanilang nayon. Pagdating niya roon, agad niyang hinanap ang kanyang mga magulang at makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang mga ito na wala ng buhay at para bumawi sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, pumunta siya sa kuweba para harapin ang kanyang kaibigan. Lumabas si Samo mula roon at ibinahagi sa kanya na hindi siya dapat mamatay dahil siya na lang ang natitirang survivor ng kanilang nayon. Binigyan siya ni Samuel ng espesyal na sandata na tinatawag na Leafire, na magagamit niya para talunin ang espiritu ng ahas. Hindi siya nag-atubili na tanggapin ito at ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa espiritu ng ahas. Nakita niya itong sugatan at nakahiga sa lupa pero makalipas ang ilang sandali, bumangon ang espiritu ng ahas. Bigla itong lumapit kay Roy kaya agad niyang sinaksak ito ng Leafire. Ngunit nagulat siya nang malamang sinusubukan lang nitong gamutin ang sugat sa ulo nito at makalipas ang ilang sandali,
bumagsak ang espiritu ng ahas sa kanya at nawalan ito ng buhay na labis na ikinalungkot ni Roy. Habang papalabas siya ng kagubatan, nakita niya si Samo na lumulutang at agad niyang inisip na ito ay isang immortal, kaya humingi siya ng tulong dito para iligtas ang kanyang mga magulang at mga kapwa nayon. Subalit ayon kay Samo, labag ito sa mga patakaran ng langit na buhayin muli ang patay at dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang buhay, inalok siya ni Samo na maging estudyante niya at samahan siya sa kanyang cultivation. Tinanggap ito ni Roy at doon siya nagsimulang maging apprentice ni Samo, ngunit makalipas ang ilang taon ay nagulat siya nang matuklasan na ginagamit ng kanyang master ang bloodthirsty fiend art para itaas ang kanyang cultivation sa mas mataas na antas. Napansin din niya na iba ang tingin sa kanya ng kanyang master na parang nais siyang gawing susunod na biktima at mula sa sinabi ni Roy, agad na napagtanto ni Mosey na kung makakainom si Samo ng kanilang dugo, maabot nito ang huling yugto ng core formation. Kahit na mayroon pa silang spirit weapons ay hindi pa rin nila ito matatalo, pero sinabi ni Roy na hanggat hindi pa natatapos ng kanyang master ang fiend art, may pagkakataon pa rin silang talunin ito at dagdag pa niya, alam niya ang kahinaan ng fiend art ng kanyang master at kailangan lang nilang mabitag ito. Pag-uwi nila, ikinwento ni Mosey kay Zion ang tungkol sa energy ball na nagliwanag sa kanyang espiritual na mundo noong sila ay nagsagawa ng cultivation, nadama niya nakahawig ito ng enerhiya ng kanilang clan ngunit iba sa espiritual na enerhiya na sinipsip ni Zion mula sa kanya. Nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan na hindi pa niya nakikita noon. Kung magagamit ito ni Zion ng tama ay malaki ang posibilidad na matatalo nila si Samo at tinanong ni Zion kung paano niya malalabas ang kapangyarihang ito, kaya sinabi ni Mosey na kailangan niyang gamitin ang kanyang dugo upang makabuo ng kontrata sa kanyang spirit weapon. Subalit nagatubili si Mosey na ilabas ang kapangyarihan at alam niyang mapanganib ito at may posibilidad na makontrol nito si Zion, sa kabila nito ay sigurado si Zion na gusto niyang gamitin ang kapangyarihang ito, kaya agad na sinimulan ni Mosey na ipalabas ang spirit weapon ni Zion. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw sa kanila ang spirit weapon ni Zion at di nila inaasahan na ito ay isang babae, at nadama ni Mosey na mataas ang antas ng kanyang cultivation. Pero ayon sa spirit weapon ni Zion, kahit mataas ang kanyang antas ng cultivation at gustong gamitin ni Zion ang buo niyang kapangyarihan, kailangan pa rin niyang maabot ang antas ng Ascendant Soul at sa kasalukuyang antas ni Zion. Tatagal lang ito ng sandali, kaya bigla itong nawala. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog si Mosey ay sinubukan muli ni Zion na ipalabas ang kanyang espiritual na kapangyarihan pero hindi niya ito magawa, nang bigla niyang marinig ang boses nito na nagsasabing kung nais niyang tawagin siya, kailangan niyang mag-concentrate. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa labas ay nakaharap niya si Jiro at balak niyang alisin si Zion para makuha si Mosey at dinala niya ang dalawang cultivator kasama niya. Nang atakihin nila si Zion, biglang dumating sina Mosey at Roy para harangin ang kanilang mga atake. Nang ilabas nila ang Dark Sky at Leaf Fire, doon ay namangha ang kanilang mga kalaban dahil mga weapon hunter sila, at nang umatake si Roy ay gumawa ang kanilang kalaban ng defensive technique para sila parehong mabigkis at hindi makagalaw. Nang atakihin ng lalaki si Zion, nakaiwas ito ngunit agad itong sinundan ng atake ng babae na tumama sa kanya at nagpabagsak sa kanya, akmang papatayin na siya ng lalaki kaso biglang inilabas ni Zion ang kanyang spirit weapon. Dahil sa lakas ng kanyang spirit weapon, hindi na makalaban ang dalawang kalaban at sinubukan tumakas ng babae pero agad siyang hinarang at sinampal ni Mosey, wala na silang magawa kundi magmakaawa at humingi ng tawad. Matapos makita ni Jiro ang nangyari ay natakot siya at mabilis na umalis sa lugar at di nila alam na pinapanood lang sila ni Samo at natuwa siya sa nakita. Hindi makapaniwala si Roy na nakuha ni Zion ang kanyang spirit weapon sa loob lamang ng isang gabi, kaya naalala niya ang gabi na naglaban silang dalawa. Pero dahil sinabi ni Zion kay Zion na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanilang pagkikita at tungkol sa Hantayan beads, nagsinungaling din si Zion kay Roy. Tinanong ni Roy ang pangalan ng spirit weapon ni Zion ngunit nalaman nilang wala itong pangalan. Dahil dito, naisip ni Zion na pangalanan ito at tinawag niya ito sa pangalang Rin, nagpaalam si Roy at sinabing mag-ensayo muna siya at gayon din naman si Mosey at nang umalis sila, nagdesisyon din si Zion na palakasin ang kanyang antas ng cultivation kasama si Rin. Binuksan ni Rin ang isang portal papunta sa ibang dimensyon at pumasok sila roon.
Sinabi ni Rin na nasa mundo sila sa loob ng Hantian Beads at ibinahagi rin niya kay Zion kung paano siya nilikha bilang unang master niya at bakit mataas ang kanyang antas ng cultivation. Sinabi niya muli na para magamit ni Zion ang buo niyang kapangyarihan, kailangan niyang maabot ang maagang yugto ng Ascendant Soul at naalala ni Zion ang isang bagay at binanggit niya kay Rin ang isang problema na naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit mahina pa rin siya kahit na mas malakas ang kanyang espiritual na enerhiya kaysa kay Mosey. Para malaman niya ang dahilan ay ipinaliwanag din ito ni Rin sa kanya at dahil ang kanyang espiritual na enerhiya ay nanggaling sa ibang tao at hindi niya ito nakuha sa pamamagitan ng sarili niyang cultivation, kaya hindi niya alam kung paano ito gamitin. May naisip na solusyon si Rin para magamit ni Zion ang kanyang kapangyarihan. Hiningi niya kay Zion na alisin ang kanyang t-shirt at umupo at pagkatapos, sinimulan ni Rin ang pagganap ng kanyang nalalaman para malutas ang problema. Pagkatapos nito, agad na naramdaman ni Zion ang pagbabago sa kanyang espiritual na enerhiya, ngunit sinabi sa kanya ni Rin na aabutin ito ng 5 hanggang 10 taon ng cultivation para lubos niya na mamaster ang paggamit ng kanyang espiritual na enerhiya. Dahil hindi kayang maghintay ng ganoon katagal ni Zion, naisip ni Rin ang isa pang paraan pero binalaan niya ito na mararamdaman niya ang matinding sakit kung ipagpapatuloy nila. Sinabi ni Zion na walang problema sa kanya ito kaya agad nilang sinimulan ang proseso. Ilang segundo matapos magsimula si Rin, agad na naramdaman ni Zion ang matinding sakit at para magkaroon siya ng lakas ng loob, inisip niya na mas masakit pa ang pinagdaanan ni Mosey at Roy kumpara sa sakit na nararanasan niya ngayon. Samantala, hindi nila alam na may isang espiritu ng kahoy na nagmasid sa kanila at nang matapos sila, biglang inatake sila ng espiritu ng puno kaso nauunahan ito ni Zion at agad na tinalo. Tinanong niya kung bakit may espiritu ng puno doon, at simpleng sinabi ni Rin na kahit matagal na siyang nanatili roon ay hindi pa rin niya alam lahat ng lihim ng Hantian Beads, at biglang tinawagan si Zion ni Mosey at nagulat siya na may signal din sa lugar na iyon. Dinala siya ni Mosey sa isang tindahan ng mga produkto para sa matatanda na isa ring lihim na tindahan ng cultivation. Nang pumasok sila, ipinakita ni Mosey sa mga receptionist ang kanyang golden diamond card para makausap ang pinuno ng tindahan. Agad siyang pinayagang pumasok at dahil tanging ang may-ari lamang ng golden diamond card ang maaaring pumasok, binigyan niya si Zion ng mababang antas na spirit stone na magagamit niya sa tindahan. Dahil hindi alam ni Zion ang gamit ng Spirit Stone doon ay ipinaliwanag ni Rin na ito ang pera na ginagamit sa mundo ng cultivation. Inakala ng babaeng gwardya na madali niyang malukaw si Zion dahil wala itong kaalaman sa kanilang mundo, dinala niya si Zion sa isang silid kung saan nakalagay ang mga magical treasures at nang makita ni Zion ang isang cape, agad itong nagustuhan niya. Kaso sinabi ng babae na nagkakahalaga ito ng 500 mababang antas na Spirit Stones, at sa kasamaang palad ay 50 lang ang dala ni Zion kaya nagpa siya siyang hindi bilhin ang cape at ibalik na lang ang Spirit Stones kay Mosey. Mabilis na nag-iisip ng paraan ang babae at sinabi kay Zion na dapat niya itong gawing puhunan sa Gumbo Stone at sa pamamagitan nito, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makakuha ng mataas na halaga ng magical weapon. Dahil interesado si Zion dito, pumayag siya sa alok ng babae at matapos kumpirmahin ng pinuno ng tindahan na si Mosey na tunay ang VIP card na hawak ni Mosey, agad na sinabi ni Mosey na kailangan niya ang pinakamahalagang magical treasure ng tindahan. Subalit binanggit ni Mosey na kapalit nito ay kailangan din nilang ibalik ang card at pumayag dito si Mosey. Hindi makapaniwala ang empleyado ng tindahan na ibebenta nila ang treasure kaya sinabi ni Mosey na inutusan sila ng head office na i-close ang mga night branch offices sa loob ng 3 araw, at hindi na mahalaga ang branch magical treasure. Nang tanungin ng empleyado kung bakit sinasara ang mga branches, binanggit ni Mosey na dahil ito sa pagdating ng isang tao at may kinalaman din ito sa liklan. Samantala ay pumasok sina Zion at Rin sa silid kung saan nakalagay ang mga kahon kaya humingi si Zion ng tulong kay Rin kung aling kahon ang pipiliin nila. Tinignan ni Zion ang ibang mga kahon at may napansin siyang isang bagay sa isa sa mga ito na ikinabahala ng babae, pero hindi niya ito kinuha at tinanong pa rin si Rin kung ano ang pipiliin nito. Pinili ni Rin ang isang ordinaryong kahon at natuwa ang babae dahil sigurado silang kikita ng malaki rito. Hinawakan ito ni Zion at naisip na maaaring may magandang kayamanan sa loob kahit na ordinaryo lang ito at nang buksan ng babae ang kahon, nakita nila sa loob ang isang kinakalawang na punyal, na tinatawag na Soul of Dragon Blood. Nang umalis ang grupo ni Zion,
Hindi itinago ng babae ang kanyang tuwa dahil kumita sila ng malaki mula kay Zion at agad niyang ipinaalam kay Maisie ang nangyari at nang malaman ni Maisie na nakuha ni Zion ang Soul of Dragon Blood Dagger, nagulat siya dahil napakahalaga ng punyal na iyon. Samantala, pumunta si Roy kay Samo at dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang misyon, pinaghihinalaan ni Samo na may iba siyang ginagawa at agad niyang itinanggi ito, pero alam na ni Samo na nakikipagtulungan siya kina Zion at Mosey at nagpaplano silang talunin siya. Hindi nila alam na palaging sinusundan sila ni Samo sa tuwing magkikita silang tatlo, dahil dito ay sinimulan niyang atakihin si Roy kaya wala siyang magawa kundi ang umalis agad at matapos tignan ni Mosey ang punyal na nakuha ni Zion sa tindahan, binanggit ni rin na ito ay isang selyadong spirit weapon dahil may nakakulong na tunay na kaluluwa ng dragon dito. Ayon sa kanyang nalalaman matapos talunin ni Shin ang isang pulang dragon, isinara niya ito sa punyal na iyon at natuwa si Zion nang marinig niya ang sinabi ni Rin at agad niyang naisip kung ano ang mangyayari kung palalabasin niya ang dragon para atakihin si Samo. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Rin na maaaring magdulot lamang ito ng gulo kung palalabasin nila ang dragon at hindi rin niya alam kung paano ito palalabasin, bagamat sigurado siyang may espesyal na teknik para dito. Sinabi niya kay Zion na subukang painitin ito ng spirit energy para makita kung gagana. Nang subukan ito ni Zion, nagamit niya ang separation body na kahit si Rin na may mataas na antas ng cultivation, ay hindi matukoy kung sino ang tunay na Zion at dahil dito, napansin din ni Mosey na tama ang paggamit ni Zion ng kanyang spirit energy. Bigla namang narinig ni Zion ang boses ni Roy at ipinaalam nito sa kanya na alam na ni Samo ang kanilang plano. Habang papalabas siya para makipagkita kay Roy, doon ay tinanong siya ni Mosey kung sigurado ba siya sa gagawin niya. Matapos niyang sabihing sigurado siya sa kanyang plano, binigyan siya ni Mosey ng magical treasure na nakuha niya mula sa tindahan at habang patuloy na hinahabol ni Samo si Roy, sinabi nito sa kanya ang kanyang mga plano mula nang una silang magkita. Napagtanto ni Samo na si Roy ang kailangan niya para maabot ang huling yugto ng core formation, kaya ginawa niya itong apprentice sa loob ng 16 na taon at ilang sandali lamang at napalibutan na siya ng apoy. Nang akmang patayin na ni Samo si Roy ay biglang lumitaw si Zion at sinuntok ito ng malakas kaso hindi ito pinansin ni Samo at muling inatake sila. Sinubukan ni Mosey at Roy na harangin ito at sabay na inatake si Samo, pero hindi gumana ang kanilang mga atake dahil sa barrier na ginawa ni Samo at nang gamitin ni Zion ang kanyang flame fist. Sinundan ito ng mga atake ni Mosey at Roy kaso wala pa ring epekto kay Samo. Sa puntong iyon, nagpa siya si Zion na gamitin ang kanyang punyal at naging mainit sila ni Samo at kahit na may barrier si Samo, nagawa pa rin itong sirain at masaktan ni Zion at nang bumagsak silang dalawa, mabilis na sumugod si Samo kay Zion pero hindi niya inaasahan na nakalipat si Zion sa kanyang ibang katawan, na nagdulot ng pinsala kay Samo. Dahil dito ay naalala ni Mosey ang kakayahan ng punyal na bukod sa mahirap malaman kung alin ang tunay na Zion sa mga clan, mayroon din itong kakayahang lumipat sa katawan na nais kontrolin ni Zion at sa pamamagitan nito, maiiwasan ni Zion ang malubhang pinsala sa laban. Nalaman agad ni Samo na ang punyal ang dahilan ng paghihiwalay ng katawan ni Zion, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang fiend art at sa pamamagitan nito, kayang sipsipin ni Samo ang kanilang spirit energy. Sa sitwasyong ito ay nagpa siya si Zion na tawagin si Rin para pigilan ang fiend art, gumawa rin si Rin ng isang barrier at sinabihan si Zion na umalis sa lugar habang sinusubukan niyang pigilan si Samo. Gusto sana ni Zion na manatili para tulungan siya, pero mas gusto ni Rin na sumama siya kay Mosey at Roy at naisip ni Zion na kung nasa ligtas na lugar sila, babalik siya kay Rin sa kanyang katawan at nang makabalik si Rin sa kanya, agad silang pumunta sa lokasyon kung saan nila inihanda ang bitag para kay Samo. Pagdating ni Samo ay agad na inactivate ni Rui ang flame array para mabitag siya doon, at sa kanila inatake si Samo ng sabay-sabay pero napigilan pa rin ni Samo ang kanilang mga atake, kaya nagulat si Roy na hindi gumana sa kanya ang flame array. Ibinunyag ni Samo na ang mga kahinaan ng fiend art na kanyang isinulat ay pawang peke. Nalaman ni Samo na palihim na binabasa ni Roy ang libro, kaya ang isinulat niya roon ay hindi totoo at agad na napagtanto ni Roy na ang flame array ay hindi kahinaan ng fiend art, ngunit lalo pa nitong pinalakas si Samo. Sa halip na mabitag nila si Samo ay sila ang nahulog sa kanilang sariling bitag at dahil dito, agad na sinabihan ni Mosey sina Zion at Roy na tumakas at mabilis na hinabol si Samo, kaya tinawag ni Zion si Rin at dahil nahihirapan si Samo na makalampas kay Rin,
nagpasya siyang sabihin kay Roy ang totoo tungkol sa nangyari sa kanilang nayon. Binanggit ni Samo na para makuha ang core ng espiritu ng ahas, sinundan niya si Roy sa kanilang nayon kaso hindi niya inakala na matutuklasan niya ang isang bagay doon at isang araw, habang ipinagtatanggol ni Roy ang sarili laban sa ibang mga bata, nakita ni Samo na naabot na ni Roy ang huling yugto ng chi condensation. Napag-alaman niya na ang katawan ni Roy ay self-cultivating mula pa ng ipanganak at dahil dito, agad niyang napagpasyahan na kukunin niya si Roy bilang estudyante at para pumayag siya sa kanyang plano, gumamit siya ng magical grass para mawala sa katinoan ang espiritu ng ahas na nagdulot ng pag-atake nito sa mga tao sa nayon. Dahil tinulungan niya si Roy na patayin ang espiritu ng ahas, doon niya nakita ang pagkakataon na sundan siya ni Roy at bukod pa rito, nakuha rin niya ang core ng espiritu ng ahas at dahil sa narinig, bumagsak si Roy sa kanyang tuhod na may matinding pagsisisi sa nagawa niya sa kanyang kaibigan. Agad siyang sumugod kay Samo para atakihin ito at madali itong naharangan ni Samo, pero hindi niya inaasahan na aatakihin din siya ni Zion gamit ang kanyang punyal, na nagdulot ng tama sa kanya. Samantala, si Jira ay kasalukuyang nasa isang pribadong eroplano at hindi kalayuan mula sa lugar ng labanan at habang nagre-relax si Jira, bigla nilang naramdaman na nayayanig ang eroplano at ilang sandali lang, nakita nila na lumabas ang kanilang piloto sa eroplano at iniwan sila. Kaya gamit ang natitirang parachute, tumalon sila mula sa eroplano at pagkatapos maramdaman ni Mosey ang kapangyarihan ng parusa ng langit, nagpasya siyang gamitin ang eroplano para sa kanyang atake. Dahil sa ginagawa ni Mosey, naisip ni Samo na baka ito ang bihirang Thunder Spirit Root at maswerte siya na nasa yugto pa lang ito ng pagtatatag ng pundasyon, kung hindi ay baka mapilit siya na umatras at dahil malapit na siyang maabot sa huling yugto ng core formation ay gumanti siya ng isa pang atake. Nang sumabog ang eroplano, agad na inatake ni Samo si Mosey kaya mabilis na kumilos si Zion para iligtas siya, dahil dito ay naapektuhan din si Zion ng susunod na atake ni Samo, na nag-activate sa treasure na ibinigay ni Mosey. Muling sumugod si Samo kaya ginamit ni Zion ang Dark Sky para atakihin at putulin ang isa sa mga kamay ni Samo, sa galit nito ay nagpasya siyang gumamit ng kanyang pinakamalakas na teknik, na tinawag niyang blood absorption. Unti-unti nitong sinipsip ang kanilang dugo at spirit energy, kaya muling tinawag ni Zion si Rin kaso agad niya itong binalik, kaya nakontrol ni Samo ang kanyang punyal at bigla niyang sinipsip si Mosey at sinakal hanggang mawalan ito ng malay. Mabilis na inatake ni Zion si Samo kaso natalo siya sa lakas nito, dinampot niya ang punyal at doon niya ginamit ang kanyang malakas na kapangyarihan habang patuloy na hinihigop ni Samo ang kanyang dugo. Napansin din ni Zion ang epekto nito sa kanyang katawan kaya nagpasya siyang itigil ang blood absorptions. Lumalabas na sinipsip na niya ang dugo ng dragon at agad na sinamantala ni Zion ang pagkakataong atakihin si Samo, ngunit tinalo pa rin siya nito. Habang mabilis na sumugod si Zion para atakihin si Samo, kinontrol ni Samo ang mga higanteng bato para pigilan siya, kaso nagawa pa rin ni Zion na maiwasan ito kaya wala nang magawa si Samo para ihinto ang atake na ito. Pagkatapos ay matagumpay na tinalo ni Zion si Samo. Subalit bago tuluyang nasunog si Samo ay iniwan niya ang isang sumpang boses para sa kanyang mga kasamahan upang bumawi para sa kanya. Masaya si Roy dahil sa wakas ay nagawa na nilang makabawi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang lumapit si Zion kay Mosey ay tinawag din niya ang isang nilalang na matagal nang nagmasid sa kanya. Alam niya na ito ay nagbabalak na kunin ang Hantian beads mula sa kanya, pero alam din niya na makakatulong ito na iligtas si Mosey kaya nakiusap siya sa nilalang na iligtas ang babae at bilang kapalit ay hiniling nito ang Hantian beads. Hindi nagatubili si Zion na ibigay ito basta't mailigtas lang ang babae, kaso hindi kinuha ng nilalang ang Hantian beads mula sa kanya at sinabi nito sa kanya na magkikita sila pagkatapos ng 3 taon. Hindi binanggit ang eksaktong lokasyon dahil mahigpit itong ipinagbabawal. Kaya ipinaliwanag nito kay Zion na kailangan niyang matuklasan ito sa sarili niya at pagkatapos ay dinala nito si Mosey para gamutin sa kanyang lugar. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.